Hi po. Yan, paki-share naman po, paki-share, paki-repost po. So, paki-share na rin po kapatid sa mga ano natin dyan, no? Sa group chat natin sa message. Ay, sa Blue app. Hello po. Yan, hi po, hi po. So, New Life in Christ. Yan yung topic natin ngayon. New Life in Christ. So, paki-share naman, paki-share. Isasend ko lang to kung kani-kanino. Ay, add to yours. Or paki-add po sa story nyo, paki-share po, paki-repost, ayan, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Amen. So Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. Ayan, sige po. Ayan, paki-repost, paki-send, paki-like, paki-share na rin sa group chat natin, no? Ayan, salamat po. Uy, may nag-heart. Joke lang. And pasensya na po, dapat supposed to be 9 a.m. kaso bigla pong lumakas yung ulan. At the same time po ay nag-abot kasi ako ng mga baby clothes doon sa isang kapatid na narito kasi meron siyang newborn baby. So may nagbigay sa atin ng baby clothes. Binigay ko sa kanila. So kaya medyo na late. Kaya ayun, ang lakas ng ulan kanina eh. Ngayon umaraw naman kaya paiba-iba yung panahon, no? Pero kamusta po ba kayo? Kamusta po ang buhay-buhay natin? Amen? So wait lang natin yung iba ha. Yan, hello po. Hello po sa lahat na nandito. Yan, Ephesians chapter 4 verse 17 to 24, no? New life in Christ. Ayan, so bagong buhay kay Kristo. Maganda po to, maganda tong topic na to. Medyo may pagka-real talk pero nakakabago ng buhay. Amen. Ayan, kaya paki-like, paki-share kapatid, no? Kaya Ate Rain, kumusta? So we're just waiting for others to join mga kapatid, no? So paki-repost po, paki-tap, tap, tap. After 10 minutes, mag-i-start na rin po tayo. Ayan, kumusta po ba kayo? Kumusta po dyan sa lugar nyo? May ulan pa ba? Or binabaha? Ito pala, wait lang ha. Meron pala ditong mic stand. Ay, camera stand. Umuulan, no? Wait lang, lipat ko lang ha. Subong malipat dito. Sana kaya ni... Pala, hindi pala kaya. Ayan, pwede pala ganito eh. Kaya... Yan, para mailagay ko sa ibang lugar. Yan, ganyan. So, Ephesians chapter 4, verse 17 to 24, mga kapatid, no? So, ito po ay new life in Christ, no? Bible study po, Bible study. So, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nga may mga opportunity tayong ganito. Kasi kagabi may nag-message sa akin na na-appreciate niya daw yung devotion natin. Kasi meron daw siyang anxiety, meron daw siyang depression, wala siyang tamang outlet. Buti na lang daw nakapakinig siya. Pumayapa, di ba? Kaya alam niyo po yung pag-share niyo dyan, yung pagre-repost, yung pagtatap-tap niyo dyan, yung pag-send niyo to sa link. Ano yun nakakatulong po yan sa iba. Hindi dahil sa akin, kundi dahil po sa Panginoon na kumikilos. Amen. Kaya hindi, ulitin ko, wala pong maliit o malaki na para sa Panginoon. Kung sa pag-tap-tap mo may maabot na iba. Amen. Kung sa pag-repost mo may makapanood na iba o kaya naman sa pag-comment mo dyan, biglang isuggest to dun sa mga taong nangangailangan. So, malaking bagay po yan, no?
Kaya salamat po sa Panginoon. And Mel T, makinig ka dito, New Life in Christ. Tingin ko ito yung hinahanap mo. Ano lang 'to, mga 1 hour and 30 minutes, mga gano'n kapatid. Hindi naman kaya ko sanang humaba kaso ano, meron pa akong face-to-face ministry. So, kaya kailangan nating ano. Maulan po? Taga-saan po yung may mga ulan? How to conquer our mind. Ito rin. Promise. Ayun o. Mamaya, yung mga gusto pong mag-ano, yung gusto pong matuto about fighting yung gawa ng kaaway, kapatid. Ito talaga yan. Ephesians chapter 4 verse 17 to 24. Tingin ko tama talaga to. Ay, salamat naman po Ate Honeybee. Ikaw po ay tingin ko pangatlong honeybee dito. Thank you po. Pangasinan, Summer North ay maulan. Dito po sa South, hindi na po maulan eh. Bugso-bugso na lang. Kayo mga estudyante dito, pasukan na. Wait lang, check ko lang kung ilang minutes na tayo. So last 3 minutes kapatid, mag-start na rin tayo, no? Ephesians chapter 4 verse 17 to 24, New Life in Christ. Subukan ko itaas. Teka lang, tingnan ko kung may itataas pa to, ha. Ayaw. Uy, watching from Taiwan. Hey po, sa mga tayo. Actually, maraming ding OFW, no? Yun din actually, meron akong, kaya po ako nag-morning and evening. Kasi meron ako mga nakausap ng mga OFW na nagkakaroon sila ng anxiety and depression. So kaya inaaraw-araw ko na kung may imagine mo ilang oras lang naman to, 1 hour and 30 minutes or pinakamahaba natin minsan 2 hours or 2 hours and 30 minutes. Kung dahil dun kapatid may nalingap ka para sa Panginoon, ano na yun, gasino na lang yun. Amen. Pero kapatid, yun nga, kung gusto nyo pong lumalim sa Panginoon, meron po kaming group chat na meron po kaming daily devotion doon. At the same time, meron po kaming discipleship. So, kaya ayun. So, bagong buhay kay Kristo, mamaya explain ko yung discipleship. Pero ito muna, no. So, kaya ayan, no, paki-like na lang, paki-share, paki-repost. May nag-share na ba sa group chat natin? Hindi ko kasi makikita eh. Sana meron. Ayan. New Life in Christ. Ay, thank you naman. Thank you naman sa mga nag-repost. Ayan, hi po. Meron kaming group chat kapatid. Message me if you want to join, no? Ayan, salamat po. So, tayo muna isaglit na manalangin, no? O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po. Dahil merong pagkakataon to preach your gospel at the same time yung to promote yung pagbabago ng buhay sa iyo, Panginoon. Alam namin na kaya niyo po kaming baguhin. Ang kailangan lang namin, tanggapin namin ang iyong binibigay na buhay sa amin. Kaya Lord, we pray and declare ano man ang hindrances para sa aming pagbabago. We rebuke in Jesus' name. At ngayon pa lang nag-i-speak na ako ng life. Mga struggle, Lord, hindi man alisin sa amin pero mapagtagumpayan namin. At the same time, lalo kaming mapalapit sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Pasabi muna kung sino na nandito. Present. Ayan, lahat ng mga nandito na, paki-present naman dyan. So, kung titingnan natin kapatid, Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. Kailangan po may Bible kaya, maliit, malaki, Tagalog, English, Chinese, lahat. Ang mahalaga meron kang Bible. Amen. At yung nababasa mo, syempre, no? So, Ephesians chapter 4, verse 17 to 24, napakaganda po dito. Basahin ko muna, no? Actually, kahit hindi ko siya i-preach, pag inunawa mo, alam mo kung paano kumilos ang Panginoon. Amen. Ang bagong buhay kay Kristo. Verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip, at wala silang pangunawa.
Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Verse 20, hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Wow! Ano sabi ng 21? Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa ng pag-iisip. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Hanggang doon lang, pero actually pag binasa niyo yung buong context, hanggang 32 yan. Pero gusto ko kasing i-emphasize ngayon, kapatid. Wala akong notes, wala rin points, kapatid. Kwentuhan to, pero devotion pa rin, no? Na, in terms of the context, nakikipag-usap po si Pablo sa mga Kristiyano na. Amen? He is not talking sa mga unbeliever, kundi kinakausap niya yung mga Kristiyano, ikaw at ako. Amen? So, ibig sabihin, kung titignan natin dito, kapatid, may mga Kristiyano pa rin talaga at normal din talaga, kapatid, na nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pero, binigyan ka ng babala. Amen? Sabi mo nga dyan, babala. Kapatid ni Babalo. Tinitignan ko kasi kung hindi kayo nagko-comment eh. No? So kung titignan kung titignan natin, kapatid, sabi po dito na verse 17, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya. Kapatid, ulitin ko babala. Huwag kang mamuhay katulad ng hindi sumasampalataya. Amen. So kung titignan natin, kapatid, kung gusto mo pala ng bagong buhay kay Kristo, nasa iyo na, ipapamuhay mo na lang. Amen? Amen? Ipapamuhay mo na lang. Ulitin ko ang Panginoong Jesus, kapatid, may grace siya na nakakapagbago ng buhay. Ngayon, on how you will live it's up to you. Amen? Binigay sa'yo, tinanggap mo, anong gagawin mo? Amen? Kaya nga may babala Ano bang ginagawa ng isang hindi mananampalataya? Yung buhay mo dati. Amen? Kapatid, kahit hindi sabihin, kahit hindi mo to mabasa, i-compare mo na lang yung dati mong buhay sa buhay mo ngayon. Ang problema kasi sa tao, kapatid, actually hindi lang Pilipino, tao talaga. Anong problema sa tao? Binabalikan niya lagi yung dati niyang buhay rather than ipamuhay niya yung bagong buhay kay Kristo. Amen? Tingnan niyo, kapatid, bakit nagiging cycle? Ano ba ang ibig sabihin ng cycle? Ang ibig sabihin ng cycle, paikot, di ba? Pabalik-balik. Cycle nga eh. Ngayon, hindi matitigil yung cycle kung hindi mo ihihinto. Amen? Kailangan pa-move forward ka. So, ano ibig ko sabihin? Tingnan mo may problema ka ngayon, lalapit ka sa Panginoon. Tama, mali? Normal na normal yan, kapatid. Sobrang normal sa isang Kristiyano o kahit hindi nga Kristiyano kahit unbeliever na nakakaalala siya sa Panginoon pag may problema siya. Tama, mali? Pag mahirap ang sitwasyon, pag hindi na alam ang gagawin, laging nagiging last option ng Panginoon. Tama? Tama. Nag-agree po kayo doon. So, ganun lagi. Normal na normal yan. Kahit sino kausapin mo, ganun, kapatid. Problemado ako. Kailangan ko si Lord. Nung nakalagpas na sa problema, bumabalik na sa dati. Kasi, hindi itinuloy-tuloy yung deliverance. Naintindihan nyo, kapatid? Dineliver ka. Sabi nga ng Bible
if God sets you free, you are free indeed. Ang problema, bumabalik ka sa dating buhay kasi nga okay ka na ulit. O ano ngayon mangyari? Dahil, kunyari pinamove forward ka ni Lord. Umokay ka na. Imbis na maka-breakthrough ka, bumalik ka sa dati. Bush. Nasaan ka na naman? Sa problemadong buhay. Balik ka na naman kay Lord. Tapos pag okay ka na, babalik ka sa dating buhay. Cycle. Kaya ang balbala ni Pablo sa verse 17, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Ano pa? At walang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kapatid, ikaw may bahagi ka eh. Amen. Alam mo, yung fact na nandito ka at nagstay ka at nakinig ka ng salita ng Panginoon, naniniwala ako kinakausap ka ng Diyos. Ngayon kapatid, itong salita ng Panginoon ay napakaganda. Kasi ang Panginoon, pwede naman niya gawin punishment kagad eh. Pwede niyang gawin kapatid na eternal punishment na lang. Pag nagkamali ka, tapos ka na, no? Hindi eh. May habag pa rin ang Diyos. Nagbibigay pa rin siya ng babala. At ang sabi po in the book of Peter, ang sabi doon, hindi ka pa pinupuksa ng Panginoon kasi binibigyan ka pa niya ng pagkakataong magbago ng buhay. Kapatid, papalagpasin mo ba yung pagkakataon na yun? Amen. Alam ko kapatid, hindi na normal sa yung gumawa ng mali. Tama. Ngayon, hindi mo kasi napagtatagumpayan kasi hindi mo iniisip o kino-consider yung mga natutunan mo sa Panginoon. Amen. Kung gusto mong ma-break yung cycle ng kasalanan ng buhay mo, magkaroon ka ng breakthrough. Dumire-diretso ka sa Panginoon. Amen. May mga lubak-lubak, oo, pero kapatid, pag nalagpasan mo naman yung lubak, patag na ulit eh. Ano yun, pag may lubak, aatras ka na, balik ka na lang sa dati, di mas lalo kang nahirapan. Tama? All throughout the Bible, kapatid, meron talagang dinadanas ang mga anak ng Diyos. From the Old Testament to New Testament. Bakit? Kasi nga, nagkakamali. Pero ang biyaya ng Diyos, kapatid, ang siyang magiging kalakasan mo. Anong sabi ng Deuteronomy 31:6? It is my life verse. I will go with you. Amen. Kumbaga parang ganito, meron kang pupunta, halika, sama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, kasama mo ko. Ayoko. Ano nangyari ngayon? Hindi ka tumuloy. Imbis na sana breakthrough mo na, hindi ka pa tumuloy. Anong ibig ko sabihin? Kapatid, kung gusto mo ng bagong buhay kay Kristo, tumuloy-tuloy ka sa Panginoon. Amen? Huwag mo nang gayahin yung dati mong buhay. Nung hindi ka mananampalataya, wala kang tiwala sa Panginoon, wala kang pakialam kay Lord, uminom ka ng uminom, magyosi ka ng magyosi. Huwag mo nang balikan yung bagay na pinalaya ka na ng Diyos. Amen? Ako po, proud na proud po ako at talagang salamat sa Panginoon at sa Diyos lamang ang papuri. Kung bibilangin ko, 10 years na po kung hindi nagiinom at hindi nagyoyosi. Kaya, kapatid, inuman sa inuman lang. Ano namin, gin kami, tapos ang chaser namin, Red Horse. Paano yun? Ako kapatid, lakas sa inuman, alam ko kasi paanong di malasing. Pero, binago ako ng Diyos. So, hindi ko nababalikan ang buhay na binago ng Panginoon. Amen? Kasi gusto mo. Yossi, mabilis na tanggal sa akin. Bakit? Gusto ko eh. Ayoko na mag-Yossi. Nag-decide ako sa sarili ko, ayoko na mag-Yossi. Hindi na ako bumili. Hindi ko na tinitignan. Matetempt ka talaga pag may stick dyan. Sayang naman to, binili ko pa naman to, 8 pesos. Sindihan ko na, minsan lang naman. Ang ginagawa ko kapatid, pinuputol ko, dinodorog ko. Lighter ko, tinanggal ko. Huwag ka kasi mag-lighter. Paano pag nagkikrave na wala cravings ko kasi nga ayaw ko na.
Amen? Magdidesisyon ka. Mamaya ako pang point to eh. Pero gusto ko muna maintindihan mo, kapatid. Ito na lang Bigyan kita ng life hacks. Gusto mo life hacks? Sabi mo nga dyan, life hacks. mm, para maiwasan mo yung mga pagkakamali. Para maiwasan mong gumawa, kapatid. Ito, isaksak mo sa puso mo at isaksak mo sa isip mo. Na pag itong bagay na to ginawa ko, may consequences to kaya ayoko nang gawin. Paalala mo sarili mo, hindi yung gawa ka ng gawa. Paalala mo lang yan. Halimbawa, nagyose ako. Kaya maganda yung ginawa ng gobyerno, di ba? Nilagyan nila ng yung mga pangit na picture yung yosi. Maganda yung kaso, ang galing, tinatakpan din eh. Pero kung titignan mo, maisip mo na magiging ganun ka. Magkakaroon ka ng lung cancer, magtutubig yung baga mo. Tapos ang prinsipyo pa, mamatay kung mamatay, gaganyan-ganyan kayo. Tapos pag nasa ospital, ayoko pa pala, wag muna, Lord. O di wag mong gawin. Di ba? Yung mga nagtatapang-tapangan na, bahala sila yan, mamatay o mamatay. Kung yung atay ko, wala na akong pakialam yan, magiinom pa rin. Pag nasa ospital yan, magpapapray yan eh. So, totoo lang. Kapatid, again, hindi ka kontrolado ng demonyo kung hindi mo siya hahayaan. Amen? Sabi po, the weapon may be formed, but it won't prosper. That is the promise of God. However, if the weapon may be formed at ikaw ang kumuha at isinaksak mo, paano yun? Ulitin ko kapatid hindi po makakagawa ang kaaway sa'yo kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Amen? No one can snatch you in the hands of God. Amen? And Kuya Luis. Kuya Alec, di ba nurse ka, Kuya Alec? Sino po mga nurse dito? Di ba mga nurse po kayo? Alam ko may mga nurse dyan. Sobrang dami pong pasyente, kapatid, na hindi kaka-start lang. Sobrang dami, kapatid. Ako, napunta po ako ng ospital kasi nagpe-pray po kami. Sobrang daming pasyente na regret. Sana pala tinigilan ko na. Sana pala inayos ko dati. Sana pala hindi ko ginawa. Kapatid, ito po ay isang buhay na patotoo. Na kung gusto mong magbago yung buhay mo, tigil-tigilan mo na yan. Amen. Ngayon, kung iti-take mo itong correction na to ng mas maayos, at iti-take mo itong correction na to, kapatid, na talagang tatanggapin mo to bilang pagbabago ng Panginoon, naniniwala ako babaguhin ka ng Diyos. Amen. Mahaba na yung panahon natin, kapatid, na in-address natin yung healing, in-address natin yung mga emotions mo. Ngayon naman, kapatid, sinasabi ng Panginoon sa'yo, pagkatapos kang ayusin, pagkatapos kang i-heal, pagkatapos kang baguhin yung sitwasyon mo, anong gagawin mo? Babalik ka sa dati o magpapatuloy ka? Amen. Ulitin ko babalik ka ba sa dati o magpapatuloy ka? Yan. I know the Lord will bless you. Amen. Nagmatigas at nagsabi na ginusto nila yon nangyari because of vices. Di ba? Kaya kapatid, kung titingnan natin, pa lang yan sa bisyo pa lang. Paano yung mga life choices nyo? Yung mga kapatid, alam mo, sobrang tigas ng puso ng mga alam nilang masisira pamilya nila, ginawa pa rin nila. Kaya you will taste the consequences. Ngayon, ang problema, nang damay ka pa. Sabi po ng Bible, dadalawin ko ang kasalanan mo hanggang sa ika-4 ng salin lahi. So imagine mo, Ted, pag may ginawa ka ngayon, damay anak mo, damay yung apo mo, damay yung magiging anak ng apo mo,
hanggang sa magiging anak ng kapwa-apuhan mo. Kaya maintindihan mo kapatid ngayon na hindi lang ikaw ang magsasuffer, pamilya mo at hanggang sunod na salinlahi. Amen. Bakit mabigat yung consequences? Kasi nga, seryoso ka dapat sa kasalanan. Amen. Tapos sasabihin mo, ako na lang Lord, hindi mo na yun magagawa. Ay ate, hey, gamit ko yung t-shirt mo nung nakaraan eh. Kaso nagkasabay tayo ng live. Amen. Ulitin ko kapatid para maintindihan mo na ang ginagawa mo ngayon ay maaaring magdala ng kapahamakan sa salinlahi mo o biyaya sa salinlahi mo. Pag sinunod mo si Lord kapatid, biyaya rin naman eh. Amen. Imagine mo pasalamatan ka ng anak mo dahil mapasalamat sa'yo at sa Panginoon kasi ikaw ang naging magulang ko dahil dinala mo ako kay Kristo. Amen. Alam niyo kapatid dito po, hindi ko alam kung Ate May, nandito ka ba? Meron po tayong Bible study si May. Kapatid, nag-umpisa na siya ng own Bible study niya sa dalawa niyang pamangkin at anak niya, 9, 13, and 14 years old. Sabi ko, susupport kita dyan. Yung binibigay ko na daily devotion, kapatid, nagde-daily devotion sila, naka-video call sila. Amen. Kaya kapatid, sinasabi ko sa'yo, ulitin ko yung ginagawa mo ngayon, amen, yung ginagawa mo ngayon, it will have consequences. Kaya nagbabala si Pablo, natigilan mo na yan. Amen. Kung yan ay para sa Diyos, gawin mo. Kung hindi, wag mong gawin. Ang buhay kapatid, hindi na tayo naglalaro eh. Di ko alam kung sino pinakamatanda dito at sino pinakabata. Pero ang buhay ngayon kapatid, malapit na ang wakas. Paparating na si Lord. Hindi ka pa ba magbabago ng buhay? Amen. Simple lang magbago ng buhay kapatid. Simple lang. Piliin mo lang si Lord. Hindi mo naman kailangan na, yung iba kasi Lord, susunod ako pag mayaman na ako. Nako, kailan pa yan? Sunod ako pag wala na akong problema. Nako, kailan pa yan? Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi ko po sa harapan ng Panginoon, naniniwala po ako na kung pipiliin mo ang Diyos ngayon, bibigyan ka ng bagong buhay. Amen. Ano pa po? Sabi ng verse 19, no? Tingnan mo sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Kapatid, gusto ko maintindihan mo to. Pag hindi ka na naghihiya sa kasalanan, ano ka na kapatid? Kabahan ka na. Pag wala nang effect sa'yo, pag sobrang kalyos na ng puso mo, sobrang tigas na, kabahan ka na. Kapatid, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahiyan, wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Kapatid, kung titingnan mo ngayon in the social media, normal na lang Viva Max. Normal na lang kapatid yung mga malalaswang contents. Yung mga pahaging na kalaswaan na contents. Normal na lang acceptable na. Acceptable na rin yung manloloko. Acceptable na rin kapatid yung gumagawa ka ng mali. Acceptable na rin kapatid yung mga sexual immorality. Gagaya ka pa? Hindi porket acceptable, tama na. Hindi porket acceptable, magiging okay ka na kapatid. Consequences are still consequences. Amen. Ang consequences ay mananatiling consequences pa din. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, huwag mong hayaan na hindi porket ginagawa ng madami, tama na.
Mas gugustuhin ko pa dito na lang ako sa konti, pero dito ako kay Lord. Amen. Alam mo ba kapatid, meron po kaming church planting sa Zambales. Ang mga ano po nila, mga Aita. Kapatid, walang internet, walang kahit anong resources. Pero they gathered for Christ. Hindi po yan sa dami. Sa patotoohan yan. 10, 12, pero mga Aita to kapatid ha. Kumilala kay Jesus. Amen. Hindi po sa dami yan. Hindi rin yan sa pagandahan, kundi sa patotoohan ng buhay. Amen. Mas okay na kapatid na mag-suffer ako ngayon. Ang mahalaga may reward ako sa langit. Amen. Minsan kapatid ganito isip, ako nagkaroon din ako ng isip nito nung bago-bago pa akong Kristiyano. Bakit sila Lord gumagawa sila ng mali? Tapos para pang sila pa yung okay ang buhay, 'di ba? Bakit ako ngayon nandito ako pero ba't parang hindi okay ang buhay ko? Nagkakaroon ako niyan. Bakit yung mga bakit yung mga tao okay lang sa kanila yung maraming relationship, okay lang sa kanila yung gumawa ng mali, okay lang magpakasasa, bakit ako ganito? Parang ang hirap ng buhay ko, 'di ba? Mapaisip ka, Pero alam mo kapatid, binigyan ako ng wisdom talaga ng Panginoon all throughout my devotion sa Lord. Sabi ng Lord, hindi man hindi mo pa man nakikita yung consequences ngayon, pero they will suffer because of their sins. Ikaw na nasa grace ka na, you are mukhang nagsasuffer, pero nasa grace ka na. Ngayon, anong biblical passage? Again, inuulit-ulit ko ulit para mas maintindihan mo. Prodigal son at yung panganay. Yung prodigal son, kinuha niya lahat ng mana niya, nagpakasasa siya. Nung naubos na yung mana niya, wala na siyang nagkaroon ng taggutom. Naging kaning baboy na lang yung pagkain niya. Pero yung naiwan doon sa bahay, wala mang naghanda sa kanya, pero hindi niya dinanas yung hirap na dinanas ng prodigal son. Amen. Kaya nga ngayon kapatid, hindi na ako nakatingin na, uy, buti pa sila, meron silang bahay. Buti pa sila, meron silang sasakyan. Buti pa sila, may sarili na silang pamilya. Buti pa sila, yung mama, papa nila, buhay pa. Hindi na ako tumitingin sa ganun. Bakit? Nandito na ako sa presensya ng Diyos Amen. And my life is enough because of Christ. Rather than na mainggit ako sa iba, titignan ko na lang yung buhay na binigay sa akin ng Panginoon. Amen. Ano bang makakadagdag ba sa buhay ko yan kung tignan ko sila? Hindi, no? Ang titignan ko na lang, anong pinagagawa ng Diyos sa akin ngayon? Amen. Kaya kapatid, pwede bang lumapit ka na sa Panginoon? Amen. Huwag mo nang tignan yung buhay ng mga gustong ibalik ng Diyos sa Kanya. Amen. Pag yan, binago ni Lord, grabe yan. Amen. Ikaw nandito ka na, magbabago pa rin tayo ng buhay. Amen. Pilit pa rin nating i-desire na magkaroon tayo ng buhay na talagang tama sa Panginoon. Kasi again, we are accountable to Christ alone. Darating po yung pagkakataon na haharap ka sa judgment seat of Christ. Amen. At pag dumating po ang pagkakataon na haharap ka sa judgment seat of Christ, yun po yung pagkakataon kapatid na titignan mo lahat
at lilitisin ka sa lahat ng mga pinagagagawa mo. Amen. Kaya kapatid, puwede ba 'yun, ituon na lang natin yung tingin natin sa Panginoon at lagi nating isipin, "Lord, alam ko po may gagawin ka." Amen. Kaya kapatid, move forward tayo 'no, verse 20. Sabi, "Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo." Amen. Verse 20, puwede ba 'yun? Buklatin niyo nga diyan kapatid. Hindi ganyan ang natutunan mo kay Kristo. Hindi po tinuro ni Kristo na mawala ka sa Panginoon at puro kalaswaan at puro mali ang iniisip mo, kundi dapat binago ka na ng katuruan ni Kristo. Amen. Sabi ng 21, itutuloy ko po para kasi sa context 'no. Napakinggan din ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo ang katotohanan ng nasa kanya. The truth will set you free. The truth will set you free. Ulitin ko, ano man ang mga hadlang o problema o kahit anumang mga bagay na meron ka ngayong hindi maganda, His truth o ang truth ni Jesus will set you free. Amen? So, ibig sabihin kapatid, sinasabi sa'yo ng Panginoon, if you want a new life in Christ, you must be abiding or dapat ikaw ay namumuhay sa katotohanan kay Kristo. Amen? At kapatid, natutuwa ako sa Panginoon kasi sure ako, 'pag ikaw ay lumakad kay Kristo, hindi po ito pagkakamaling desisyon kundi ito ang pinakamagandang gagawin mo sa Panginoon. Dahil ito ay ang desisyong nagbibigay ng buhay. Amen. Kung gusto mong magbago buhay mo kapatid, dire-diretso ka kay Lord. Amen. Dire-diretso tayo kay Jesus. Amen po ba? Ulitin ko, aral ni Kristo. Kaya nga kapatid, matanong ko nung magsu-survey nga ako kasi hindi ko pa alam, Sino po dito may mga sariling Bible na nila? Taas nga kamay. Sige po, may mga sariling Bible. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, Gani, bili ka na. 10, 11, 12, 13. Meron New Testament, okay lang yun? Okay, madami-dami na. Isa wala. Yung iba hindi pa nag-comment Praise God, may mga Bible na kayo. Thank you naman sa Lord. Ay, Kuya Alec, wow. Yan, maganda yan. Gift sa sarili, amen. Hindi ako manalo sa Bible quiz ni Ma'am. Huwag ka nang manalo sa Bible quiz. Gumawa ka na lang. Ay, gumawa ka ng paraan, makabili ka. Amen. Kapatid, napakahalaga nito. Amen. Sa bahay po, inaalala ko, 8 na yung Bible ko dun. Oh, grabe naman yan, Deng. Amen. Kapatid, mahalaga po Bible. At ang mahalaga, binabasa. Amen. O, okay yun sa Bible app kung hirap talaga, pero maganda pa rin Ate Rain may physical Bible 'no, pero okay rin sa Bible app. Basta off niyo yung internet niyo, i-airplane mode niyo para walang notification 'no. NLT. NLT po kung gusto niyo po, pang beginner kasi yan, NLT MBB. So kung titingnan natin kapatid, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo, napakinggan na ninyo ang aral at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Amen. So kapatid, mahalagang matutunan mo ngayon, ano yung sunod na gagawin 'pag natutunan mo na?
Ito na po yung sunod. Verse 22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Wait lang po may kumakatok po eh. Meron pong Bible na MBB na big letters. Search nyo lang. Wait lang po. Ay, nabili Yel. Hindi, kala ko may kumakatok lang. Sorry po. Ayan yung, ay. Ayan, again, kapatid, no? Mahalaga po ang Bible, no? Wait lang mo. Ayan. So, kung titingnan natin, kapatid, sabi dito, no, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya. Ngayon, after this, anong gagawin mo nang matutunan mo na? Verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Kapatid, iiwan. Sabi mo nga dyan, iiwan. Amen. Iiwan na ninyo ang inyong dating pagkatao. Amen. Kapatid, alam niyo po, ako, in this ministry, I strongly promote that there is no condemnation in Christ. Amen. Niredeem ka na ni Lord. Binili ka na niya ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Amen. The precious blood of Christ. Ngayon, ang mahalaga kasi sa pagiging Kristiyano, minsan kasi iniisip mo, dapat instant nagbabago na ako. Dapat nung kumilala ako kay Lord, dapat bigla na ako magbabago. Hindi. Ang pagbabago ng buhay, sa biyaya ng Panginoon, kaya ng biglaan. Pero kung hindi kaya, huwag pipilitin. Anong gagawin? Unti-unti. Amen. Kapatid, halimbawa, ito kasi famous eh. Halimbawa, you are struggling with lust. Gagawin mo kapatid, magkaroon ka ng discipline na unti-unti mo dapat bibitawan. Halimbawa, kung social media, ang ano mo, di yung scrolling time mo, bawasan mo. Ngayon, sa mapa-blue up, mapa-TikTok, meron pong tinatawag, di ba, nung parang ikiklik mo siya, that's not interested, turn off notification, i-off mo na yung mga malalaswang finalo mo dati. Aalisin mo na. Yung mga FYP mo kapatid na may mga malalaswa o triggers mo, not interested mo. Hindi mo kahayaan. Kahit unti-unti kapatid. Amen. Ngayon, kung halimbawa, ngayon, nahulog ka, nadapa ka, o tayo ulit, try ulit. Bakit? Sabi po ng Bible, train holiness. Ano ulit sabi ng Bible? Train. Sanayin. Sa training kapatid, hindi perfect. May nadadapa, may nagkakamali, may mali ng takbo, may mali ng shoot, may mali kahit ano. Pag nadapa, tayo, training ulit. Amen. Hindi pag nadapa, alis, suko, tuloy-tuloy na. Mali. Yun kasi yung naging mindset eh. Ay, di ba kunyari, ngayon sobrang apoy mo. Halimbawa, 2 weeks ka nang hindi nanonood ng pornography. Halimbawa lang pero naniniwala ko mga pinalaya na kayo ni Lord. Halimbawa, 2 weeks. Thank you Lord, 2 weeks na. O halimbawa, nakapanood ka. Alam mo ano nangyayari? Kumbaga, nasa win streak ka na, biglang nag-lose streak. Hinayaan mong lose hanggang wala na. Napalayo ka na kay Lord. Amen.
Ulitin ko ha, kung magkamali ka man ulit, balik ka kay Lord. Bakit? Yun yung beauty ng grace eh. Hindi mo deserve, pero binigay pa rin sa'yo. At anong sabi ng Bible? Tapat ang Diyos na nagpapatawad sa tapat na humihingi ng tawad. Amen. So, ibig sabihin kapatid, sinabi po ng Bible, iwan na ninyo ang dati mong pamumuhay. Dapat iniwan, hindi binabalikan. Ang problema kasi sa atin kapatid, pag iniwan mo, maya-maya nandyan ka na naman. Dapat tuloy-tuloy at pag malayo ka na kapatid, mahirapan ka nang makabalik. Tama ba? Tama? So kaya sinasabi po ng salita ng Panginoon, iiwan mo at ano daw, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, the old has gone, the new has come. Amen? Ano ba yung muli, ano ba yung maruming pagkatao mo? Dahil sa mga masamang pagnanasa. Amen? Kapatid, uulit-ulitin ko po sa harapan ng Panginoon. Kailangan nagtitrain ka ng holiness. Amen? Magkaiba po ito sa lukewarm Christian, kapatid. Yung lukewarm Christian kasi, ano to eh, actually magkaiba po ang backslider sa lukewarm Christian. Ang lukewarm Christian kasi, ganito para mas maintindihan nyo. Alam ang truth, nagsisimba, pero hindi sumusunod sa Panginoon. Yun ang lukewarm. Kasi kung titignan mo yung context sa Revelation, kapatid, yung iba kasi, ang iniisip nila pag backslider, lukewarm na eh. Hindi, kapatid. Ang lukewarm, tignan ko na nga. Alam ko kasi, yung lukewarm, in-address niya yung church eh. Hindi ko alam kung sa Efeso ba yun. Hanapin ko. Paki-type nga dyan kung sino yung, kung anong verse ng lukewarm. Nag-ano ko kung sa Efeso, sa Tiatira yun eh. Pero wait lang. Sige nga, sige po, paki-ano po. Paki-search nga. Kasi wala akong laptop eh. 316. Oh, yun. Tignan mo para mas maintindihan nyo. Kasi I've been dealing with this lukewarm Christian itong mga nakaraan. Pero tutuldukan natin ngayon. Anong konteksto ng Revelations chapter 3 verse 14 hanggang 22? Ano po nakalagay dito sa Pahayag or Revelations chapter 3 verse 14 to 22? Ito kapatid ano pong sabi? Ang mensahe para sa iglesia sa Laodicea. Message from the Church of Laodiceus, parang ganun eh. Laodicea. Ano po? Saan in-address? Sa simbahan. Ng alin? Ng Laodicea. Ano po nakalagay? Sinabi mong ikaw ay mayaman. Ano ba? 3:16 pala, no? 3:16, sorry. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit at hindi malamig, isusuka kita. Kapatid, ulitin ko Saan to? Dito po sa church ng Laodicea. Nasa loob ng church, alam ang truth, hindi ginagawa. Wala ring ginagawa. Ang lukewarm, para bang nonchalant sa Panginoon. Ganun siya kapatid. Amen. At ito kapatid, para din sa kaalaman na lahat, ito po ay propesiya. Amen. Ang Revelations po ay prophecy. Amen. Ito po ay mangyayari pa lang. At ang nakalagay dito, isusuka kita. Hindi pa nasuka. Amen. Amen ba? Yung iba kasi, hinusgahan na, pag lukewarm na daw, taga-impyerno na, hoy, mag-ingat-ingat kayo kasi anak pa rin niya ng Diyos. Hindi niya lang alam yung ginagawa niya. Amen.
Yung iba kasi hinusgahan na. Isusuka pa lang. Sa'yo, nasuka na. Kaya kapatid, maging ano ka, makinig ka maigi at basahin mo maigi, hindi yung porket sinabi ng isang preacher, lukewarm Christian, mga taga-impyerno kayo. Ikaw naman, amen, amen, ayoko maging lukewarm. My goodness. Hindi daw malamig, hindi rin mainit. Hindi malamig, ibig sabihin, ako, mas considered ko pa yung backslider na malamig eh. Amen? Mas considered ko pa yon. Yung lukewarm nga, alam ang word, pero punong-puno ng pride yung puso. Wala nang alam. O, I mean, ibig sabihin, hindi na iniintindi correction, wala na siyang pakialam sa gawain, basta siya church lang siya ng church, alam niya, banal siya. Yun ang lukewarm. At yun ang mas delikado. Yung hindi ka na tumatanggap ng correction, ulitin ko isusuka pa lang. Amen? Kaya meron pang pagkakataong magbago ng buhay. Ang lukewarm, kapatid, para maging mainit, pakuluan. Amen? Kailangan lang nila ng reigniting, revival. Sige, kung ang mga preacher dito po sa TikTok, mapanghusgay, sino aabot sa lukewarm? Matanong ko kayo. Paano sila? Ulitin ko Revelations are prophecy. Revelation ay mangyayari sa hinaharap. At kung ang POV niya ay hinaharap, isusuka pa lang. So binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos magbago ng buhay. Amen? Yun yung grace. Hindi pwede mag-contradict yung grace ng Panginoon sa kanyang judgment. May grace nga eh. Amen? So yun, in-address ko lang. Ready ako galit. Amen? Kaya kung titignan mo kapatid, ikaw, ingatan mo sarili mo. Amen? Kaya nga tayo kapatid, araw-araw na tayo nagde-devotion. Kasi gusto ko, maging lifestyle ang worship, maging lifestyle ang word of God. Kahit ba sabihin nila, boring naman dyan. Sino boring? Dami kong ang ginagawa. Hindi boring, no? O kapatid, bibigyan ko kayo, bakit hindi boring maging Krisyano? Bigyan ko kayo ng example. Amen. Bakit hindi po boring maging Krisyano? Kapatid, kagabi may pinag-pray kami, brain tumor. May brain tumor. Ngayon ang MRI niya. Nandun kami, ako nakikinig lang, 29 siya, 32 ko eh. Ay, 32 na ba ako? 31. Ako, titignan ko lang siya, pinagmamasdan ko lang siya. Alam mo kung anong mga in-address? Church hurt. Sunday school pa lang hanggang tumanda na sa simbahan na, nasaktan. Pangalawa, naglilingkod to sa Panginoon kapatid, talagang sobrang galing sa music, pero nagkaroon siya ng brain tumor. Kaya napapaisip daw siya, Lord, bakit ako? Pero lagi daw binabalik niya yung sarili niya, Panginoon, higit pa rin na maganda yung plano mo. Amen. Emotionally discouraged. Doon ako, nakikinig lang ako habang kinakounsel siya ng pastor ko. Di pinagpipray na, may renouncing, may deliverance, etc. etc. Sabi ng Lord sa akin, Jerome, ito yung last. Kasi pinagpray na yung tumor niya, pinagpray, grabe ginawa ni Lord, grabe talaga. Akala ko tapos na, pero sabi ng Lord sa akin, Jerome, sabihin mo, yung emotional niya, in-hurt pa, kaya ipipray pati yung emotional pain. Kapatid, nung pinagpray po yung heart niya, grabe, dun siya umiiyak ng umiiyak. Sabi niya, sobrang bago po sa akin tong ganito. Wala pong ibang gumawa sa amin nito, kundi kayo lang po. Wala pong dumalaw sa amin para mag-pray para sa amin. Kayo lang po ang gumawa. Imagine mo, yun ba yung boring? Amen? Isang kaluluwa na maranasan ng Panginoon, hindi boring yun. Kaya nga kapatid, hindi na ako, dati alam niyo yan, sobrang frustrated ko, Lord, bakit sila 300 views, 700 views, bakit ako, ganito lang. Ngayon, hindi na. Itinama na ng Diyos yung puso ko na
Jerome, it is not about the numbers, but it is about a life that is being touched by the Word of God. Amen. Kaya kapatid, kaya pinapahubad sa iyo yung dati mong pagkatao kasi gusto po ng Diyos na mamuhay ka sa bagong buhay na binigay niya. Amen. Kaya nga sabi ng verse 23, no, tatapusin ko po, pero hindi pa tayo tapos sa discussion. Para mas maintindihan natin. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kapatid, kaya pinapahubad ang marumi para palitan ng bago. Ayaw mo ba ng bagong buhay? Natanong ko sa'yo. Amen. Uy, ano yan? Kay Lord po yung bulaklak, ha? Kay Lord po yan. Nagugulat ako, parang kala ko magsusuper saiyan na. Pero again, kapatid, isuot mo yung bago. Bagong pamumuhay. Bagong buhay kay Kristo. Kapatid, imagine mo, kunyari ito, dang baho nito. Hindi, mabango naman. Kunyari, mabaho na to. Damitan mo ng panibagong, ng bago. Kunyari, hindi mo tinanggal pero dinamit mo. Nagme-make sense? Di, ang baho mo pa rin. Amen? Tama? Ulitin ko, ha. Kahit anong ligo mo, kahit anong linis mo, pag nagsuot ka ng mabahong damit, ang baho mo. Tama? At yun yung metaphor, kapatid, ni Pablo. Hubarin ang marumi, palitan ng bago. Tingnan mo, kapatid, kunyari hindi ka nakaligo. Halimbawa lang, ha. Pero nagpalit ka ng bagong damit. Di ba ang bango mo pa rin? Di ba? Tama? Anong ibig ko sabihin? Kailangan mo ng bagong damit at binigay na yun ni Kristo sa'yo. At ang nais ng Diyos, mamuhay ka sa bagong buhay na binigay ni Kristo. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, itong bagong buhay na binigay sa'yo ng Panginoon, ay lagi mong gawin at gamitin. Hindi ka na namumuhay sa nakaraan. Sa biyaya ka na ng Diyos namumuhay. At ang biyaya ng Diyos, kapatid, ay sapat na para sa lahat ng kahinaan mo. Amen. Ulitin ko, kung titignan man natin ang buhay, kaya naman tayo naghihirap, hindi naman dahil sa, di ba? Hindi naman dahil sa mga bagay-bagay sa paligid natin, kundi dahil pa rin sa mga maling desisyon mo sa buhay. Tama, mali. Sino naniniwala, kapatid, na yung nangyayari sa kanya, consequences ng kasalanan niya? Taas nga kamay. Di ba? Consequences ng kasalanan at consequences ng mga bagay-bagay, kaya ka nagkamali, ay kaya ka nagsasuffer ngayon. Amen? Ngayon, ito yung grace. Ikaw na ang nagkamali, Diyos pa ang mag-aayos. Grace yun eh. Ang kailangan mo na lang sumunod sa Panginoon. Kapatid, ang tatanda na natin, ako 31 na, ikaw hindi ko alam kung ilang taon ka na, pero sigurado ko may pinagkatandaan ka na. Kung patuloy ka pa rin nagagawa ng mali at patuloy ka pa rin na mamumuhay sa mali at patuloy ka pa rin na hindi mo iintindihin yung mga bagay-bagay sa paligid mo at hindi mo iintindihin ng Diyos, paano ka magkakaroon ng maayos na buhay? Amen. Dito sa amin, kapatid, kami po, ang ministry namin ay sa mahirap. Yung mga nagpatuloy sa Panginoon, kapatid, hindi po nanatiling mahirap. Kapatid, meron yung thank you Lord, pinaalala. Meron pong, alam niyo po yung Smoky Mountain. Di ba sa may Payatas yun? Tama? Alam niyo po yun, Smoky Mountain. Kapatid, merong isang church
Mega church siya ngayon, nakalimutan ko na yung pangalan. Nag-umpisa sila sa payatas, sa basura. Hindi niya po tinigilan yung community na i-Bible study, magtayo ng church doon, i-educate, tapos tinutulungan yun niya na yung mga bata doon dati daw ay makapag-aral, makapagtapos. Ngayon kapatid, yung mga taga-payatas, nagtrabaho, nagtiyaga, umayos ang buhay. Ngayon po kapatid, isa na silang malaking church sa Manila. Nalimutan ko yung pangalan ng pastor eh. Pero grabe, yung mga taga-Payatas, yung taga-Smoky Mountain, ang kanilang supporter. Kapatid, pwede ba yun hindi magbago buhay mo pag nasa Panginoon ka? Magbabago buhay mo. Sabi mo nga dyan sa comment section, magbabago buhay mo. Hindi pwedeng hindi. Kasi ang deklarasyon po ng Panginoon, pabuti ng pabuti. Amen. Kaibigan po yun ng pastor ko. Kami na lang eh. Yung church namin kapatid, nag-umpisa po sa 25 members. Tapos habong lang. Yung main church namin Pero ngayon kapatid, ang dami na pong nagbago. 37 churches na kami across the Philippines. Amen. Eto. Lang. Maganda kasi pag may ebidensya eh. May ebidensya po ako. Tingnan mo. Sabihin ko sa inyo, magbabago buhay. Ito po yung church namin dati. Dati pong junk shop. Pero bago pa po to, yun lang yung isa yung nahanap ko pa nga rin eh. Bago po to kapatid, nandun po kami sa squatters area. 20 square meters. Ito na nga, ito yung church namin ngayon ito yung dati namin church, junk shop, pangalawang church na to. Kasi pinalayas kami doon, bawal kasi yung upahan as per the government. So, lumipat kami kahit junk shop, okay lang. Inayos to, naging church. Sunod po, pinalayas kami dito kasi nasa residential side kami. So, ayaw nila na may nag-worship, ganyan, binabato-bato kami. Ngayon, nilipat kami ni Lord sa isang malaki pero walang bubong. Pader lang. Lupa pa to sa loob kapatid. As in, wala pang semento. Ang ginagawa po nila pastora dito, nung mga leaders pa dito, wala pa po ako nandito. Alam mo yung tent ng mga politiko, humihiram doon para lang may habong. Ngayon, tingin yung church namin. Pakita ko sa inyo. Amen. Ay, naulan eh. Ito na po yung church namin ngayon, yung kapatid. Sinong mag-aakala na maita-tiles yan? Ito po, tiles, bigay lang kasi may nagpa-pray. Itong ceiling fan, may nagpa-pray, nagbigay. Itong electric fan, may nagbigay kasi may nagpa-pray. Itong standman, nung may nagpa-pray dito, sabi, electric fan na lang. Itong TV anniversary namin kapatid, binigay. Itong drums, binigay. Itong pulpit, binigay. Lahat bigay ni Lord. Amen? Kapatid, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Bakit? Sumunod kay Lord eh. Amen? Pwede ba yun? Sumunod ka sa Panginoon tapos hindi ka ayusin buhay mo? Hindi, no? Ayan po, kung titignan nyo kapatid, maganda kasi may statistic kami para mas maintindihan nyo. Nag-umpisa po sa 2015. Pero may 2014 pa, hindi pa kasi recognized na church. 17, 24, 49, 50, 65, 16, 78, so 101, 104, 114 ng 2024. And I think mga 140 na kami ngayon. Ay, bawal na to. Ayan, pero para po mas maintindihan nyo, no, transparent po kami pagdating po sa mga tithes and offering namin. So, wala po kaming tinatago. May mga mission pledge. Ito pong church net kapatid, binibili na namin ngayon. PRC, small group namin, soul winners, mga prayer meeting, may statistics kapatid, amen. Kaya, pag alam mo, pag ang buhay mo, nilagap mo kay Lord, imagine mo church to kapatid, ang church po, ang meaning po ng church, ay kapulungan, hindi building. Kapatid, pinagpala po yung church, pagpapalain din yung laman.
Kapatid, o tingnan mo, mga nagsisilakad lang dati, ngayon mga naka-e-bike na. May kotse pa, yung iba. Ako e-bike pa lang eh. Amen. Pero ilang taon ako naglalakad at nagbabike? 4 years. Punta ako Bible study, kapatid, nakabike lang. O kaya pag wala, lakad lang. Commute. Ulitin ko ha, ang buhay mo kay Kristo ay pabuti ng pabuti. Pwede ba yun, binigyan ka ng bagong buhay tapos yung dating buhay mo pa rin? Hindi, no? Magiging okay din ang lahat. Sabi mo nga dyan, magiging okay din ang lahat. Amen. Maganda po mag-preach ng may ebidensya eh. Tama ba? Ang church po namin ay Jesus Intercessors Baptist Church. Kawit, Cavite. Dito po kami sa Kawit. Amen. Magiging okay din ang lahat. Amen. Sumunod ka kay Lord. Pwede ba yun? Sumunod ka kasi magiging okay. Hindi ganun, no? Wait lang, balik ko lang to. Papagalitan ako eh. Amen. Kaya lagi ko sinasabi sa'yo, your greatest struggle right now will become your greatest testimony. Kasi babaguhin ka ni Lord. Amen. Kaya kapatid, lagi ka magpabago kay Lord. Huwag mong hayaan yung mga gawa ng kaaway, huwag mong hayaan yung mga sinasabi ng kaaway, huwag mong hayaan yung mga discouragement. Hayaan mo yan sila. Ang mahalaga, tumuloy ka kay Lord. Manalangin ka, mag-worship ka. Amen. Kayo kapatid, ini-encourage ko pa rin kayo, magkaroon kayo ng prayer corner nyo, prayer table nyo. Doon lang kayo magpe-pray, hindi kayo kakain doon. Pray, pray, pray lang. Amen. Doon ka mag-devotion, doon mo katagpuin si Lord. Kasi naniniwala ko, God will always move upon us as we obey and live with Him. Ipamuhay mo yung buhay mo kay Kristo. Naniniwala ko babaguhin ni Lord dyan. Amen. Ang church po namin nasa Kawit, Cavite po. Dalaw po kayo dito. May mga, alam ko may isang family po pupunta next Sunday. So ngayon kapatid, to conclude this, no? Again, ano natin to. Sabi ni Andrew E., kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Tama? Ang dami na nga kapatid nakahanap ng pangit. Niloko pa. Hindi, nabasa ko lang yun ha. Nabasa ko lang. Pero kapatid, ang totoo pong pagbabago ng buhay at kasiyahan ng buhay ay nagmumula po saan? Kay Kristo Jesus. Amen. Pag na kay Kristo ka, hindi ka lang maligaya. Amen? Kundi sapat ka na sa Panginoon. Amen po ba? Kami po ay nasa Kawit, Cavite po, sa may Toklong Kawit po. Yan. If you want kapatid na pumunta po sa church namin, you can just message me and I will give you direction. Amen. Ay, praise God naman sa Pastor Kid, no? Opo, di pa ako nakapag-upload. Sorry talaga. Mag-upload ako mamaya. Pasensya na. Pero yun nga kapatid, ulitin ko ha. Kung gusto mong lumigaya yung buhay, hanapin mo si Lord at ibigin mong tunay. Amen. May pasok. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo, huwag mong hayaan na mawala ka kay Lord. Amen. Kawan na niya eh. Nasa kawan ka na niya eh. Huwag ka nang lumabas. Amen. Amen. Ay, hindi pa po ako pastor. Kuya lang po ah. So, kung titignan natin kapatid, yun lang susi sa buhay paghahanap kay Lord. Actually, pag binasa mo Bible, ang susi lang talaga, nakatingin kay Lord, sundin kalooban niya. Mamuhay, magtiis, may mga problema sa buhay, pero kay Lord ka pa rin. Amen. Kaya naniniwala ako kapatid, kung uumpisahan mo ngayon na mamuhay kay Kristo, o kung naumpisahan mo na, magtuloy-tuloy ka na, kapatid, God will definitely move upon your life. Amen. Yes po, mahabang usapin po yung end times yan.
Kaya ngayon kapatid, ako po alam niyan ang mga live natin kapatid. Ako, I'm always promoting prayer life, seeking God, tamang pamumuhay, ituwid ang dapat ituwid kapatid. Dahil kung lahat ay gagawin mo para sa Panginoon, hindi mo to pagsisisihan. Amen. Kaya kapatid, ngayon pa lang, magpipray tayo na magkaroon ka ng bagong buhay kay Kristo. Amen. Ipamuhay mo yan. At the same time, yung may mga bagyo, no? Yung mga bagyo pa rin. Yung bagyo o habagat pa rin to. Ingatan ng Lord, lumalakas po ulan dito eh. Kaya yun kapatid, magpray tayo. Aming Diyos na dakila at banal, kami po ay sumasamo sa iyo ngayon at nananalangin. Natulungan niyo po kami. Tulungan mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan niyo po kami na bilang iyong mga pinili, Panginoon, upang kami po ay makapamuhay ng tama sa iyo. Lord, I pray, tulungan mo kaming alisin ang aming mga maruruming damit, ang aming mga maruruming buhay. Linisin mo, Panginoon, at bigyan mo kami ng bago na nagmumula sa iyo. And we acknowledge, Lord, you are the guide of all new things, Panginoon. At sabi mo nga sa iyong salita, na ikaw po ang Diyos, ang siyang nagbibigay ng bagong pag-asa, bagong pag-ibig, at ito ay laging bago kada umaga. Kaya Lord, we claim that, and we know, Lord God, in all things, ikaw pa rin ang gagawa. Kaya Panginoon, we put our faith unto you. We trust you sa mga problema namin, sa mga may sakit, pagalingin mo. Sa mga hirap ngayon, Panginoon, ayusin mo buhay nila. Sa mga may utang, Lord, bayaran mo yung utang. Sa mga may struggle financially, Lord, I declare, i-bless mo po ang kanilang work of their hands, Panginoon. Sa mga walang trabaho, magkatrabaho. Sa mga nais magtayo ng negosyo, makapagtayo ng negosyo, Lord God. At lahat ng needs namin, ikaw po, O Diyos, ang tumugon. Dahil alam namin, pag ito ay galing sa'yo, wala nitong makakapagnakaw at wala itong makakakuha sa amin because it is the blessing from you. Kaya Lord, pagpalain niyo po kami at naniniwala po ako may gagawin ka sa buhay ng aking mga kapatid. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Napalakpakan naman natin si Lord. Ngayon kapatid, Discipleship Wednesday kasi natin, no? So may schedule ako ng 7 p.m. So baka po mag 4:30 or 5 p.m. tayo. Pero magde-devotion pa rin ako mamayang gabi. Amen? So siguro around like mga 9 or 9:30. Pero baka mag-devotion ako dito mag-discipleship ano tayo ng mga 5:30. Ha? So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord. At the same time, kapatid, kung may mga prayer request kayo, please send me your prayer request, no? Sa mga gusto mong sumali ng group chat namin. Aba, Kuya Alec, inaayos ko na eh. Sana hindi na mag-error, pero inaayos ko na po. Gmeet po, Gmeet. So, ayun po kapatid, no? So, yung mga gusto mo sumali ng group chat namin, please join our group chat, kapatid, no? At the same time, kapatid, salamat din. Ay, yun pala. Naalala ko na naman. Salamat talaga sa mga nagsasend ng diamonds. So may nagsend po $2.34 po, equivalent to 586 diamonds. So I think this is around like 135 o 40. Mga ganun. So lahat po ito kapatid ay mapupunta po sa mahirap. At saka transparency report po, nagbigay po tayo ng baon sa mga estudyante natin na papasok ngayon kasi wala silang baon eh. So, ayun po, nagbigay tayo. At the same time, kapatid, may bibigyan po tayo ng Bible mamaya kung loobin ng Lord na makapunta ako mamaya. Pupunta po ako. Kasi meron pong isang young people na gusto ng Bible eh. So, bibigyan ko. So, ayun po, salamat po at the same time, no? Salamat po talaga sa patuloy nyo pong pag-tap-tap, pag-join, no? Kahit paiba-iba yung schedule ko. Salamat sa Lord. Kasi nandyan pa rin kayo. Amen. Pero pakipray po kapatid na sana magkaroon ako ng fixed time talaga. Amen. Yes po, lahat po ng prayer request, please send nyo po sa akin kasi po wala na po akong boses. Ay, anong tanong, Loren? Hinintay ko yung tanong mo. Lahat naman tayo kapatid, spirit-filled. Alam mo, the doctrine of the Holy Spirit as you accepted the Lord Jesus Christ, you are sealed with the Holy Spirit. Amen. So, yung pagtanggap mo sa Panginoon comes with the promise of a helper. Amen.
So, lahat po tayo, lahat ng mananampalataya ng Panginoong Yesus ay filled by the Holy Spirit. However, hindi po lahat ay pinipiling tanggapin. Amen. Acts chapter 2 verse 4, I think that is the day of Pentecost, di ba? So, amen. Ngayon kapatid, sige, i-address ko na nga yan. Kapatid, ang baptism of the Holy Spirit, it is not about having tongues. Amen. Ang laki po ng misconception na pag hindi ka ba nagtatangs, hindi ka na baptized by the Holy Spirit? Hindi, kapatid. Kasi kung titignan mo yung doctrine of the Holy Spirit, ikaw, ang katawan mo ay templo ng banal na espiritu. Ibig sabihin, nanahan sa'yo ang banal na espiritu. Amen? Dumating po yung day of Pentecost para ito po yung event ng pagbaba ng helper. At itong helper na to, technically, ito yung kasama natin. Amen? So, again, hindi porket na hindi ka nagtangs, wala ka ng Holy Spirit. Kapatid, hindi po yun. Amen? If you are a believer of Christ, amen, the Holy Spirit sealed you. Amen? And He is with you, and He will always be with you, and He will never leave you nor forsake you. Amen? So, lagi mong tandaan, helper available. Kausapin mo yun. Kausapin mo ang banal na espiritu. Amen? Amen? So, again, hindi po gift yun eh. Hindi lahat meron. Amen? Ngayon, kung nagtatangs ka, hindi porket nagtatangs ka, yung iba hindi nagtatangs, mas banal ka na sa kanya. Hindi, no? Bakit po yung pastor ko hindi naman nagtatangs, pero siya yung pastor ko. Ino-honor ko siya as my pastor. Amen? So again, hindi mo i-define sa gifts ang calling. Ang calling ay mananatiling calling. Amen? Hindi mo rin pwedeng i-compare na porket ganito, ganyan ka, ganyan. Hindi rin, kapatid. Again, the Holy Spirit is the helper for everyone. And He will empower you to do the will of God. Amen? So kaya, you are filled with the Holy Spirit because of your faith in Christ Jesus. Amen? So yun po yun. Thank you po. God bless po at magpalain po kayo ni Lord. Sana po malinaw. Actually, mag-series tayo niyan kasi kailangan po sa Holy Spirit, I mean yung doctrine of the Holy Spirit ay series. May nag-ano po eh. May nakatok. Ayun nga, wala pala. Aso pala. Buntot ng aso. So yun, thank you po. Bye-bye. God bless po.